Hindi lang yan, pati yung mga truck, dapat maganda at maayos ang ating mga tulay. Kaya nga, di ba, kahapon, in-inspection mismo ng Pangulo ang bumagsak na tulay dyan sa Isabela. Kabagan Bridge sa Isabela. Pero alam mo ba, na may rekomendasyon ngayon, ang Malacanang, parang hindi magandang yan lang ang inspeksyonin natin. Ganun ba? Maganda siguro, inspeksyonin na rin ng Pangulo lahat ng tulay na ginawa sa panahon ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ganun. Ang ganda. So specific, may target. Oo. May target. Lahat ng mga tulay na itinayo sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, inspeksyonin yan. Ang ganda nga ng panukala nito, no, ha? Puntahan yan ng Pangulo. Hindi naman mismo Pangulo, ha? Ang sabi niya, asan ba yun, ha? Ang sabi po ng Palace Press Officer, siguro pakinggan na lang natin. Meron siya maganda ako. Sa unang pagtingin maganda. Pero pakalimi-limi nga po ng ating mga kababayan. Yusek Claire Castro. Ma'am, ano po rekomendasyon ninyo sa mga tulay sa Pilipinas? Okay. Sabi pa nilang Duterte legacy ito. Hindi lamang po dun, hihinto. Kung may liability din po, ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan. Kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times, aalamin po ito ng Pangulo. Aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay natin suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari, lahat po with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. Yun. Ayun. Lahat ng tulay, lalong-lalo na sa panahon ng Pangulong Duterte. Ibig sabihin, priority, may inspection na tulay. Sa kailan ba tinayo ito? Panahon to ni Emilio Aguinaldo. Hindi mo na yan. Ito, kailan? Panahon ito ni Manuel Quezon. Hindi pa yan. Lalong-lalo na eh. Ang priority natin, yung Duterte Bridge. Alam mo, pwede namang hindi na sana sinabi ng Secretary Yusek Claire Castro, no? May lalong-lalo na. Laging may haplig ng konti. May punching, may jab. Sa amin sa salitang country. Kasi sinasaklit mo pa eh. Sinasaklit pa. Pwede mo nang sabing lahat ng tulay. Ang gagawin natin ngayon, General, dahil sa nangyaring ito, Imbestigahan na natin, tingnan natin lahat ng tulay. Lalong-lalo na. Sinimulan na doon sa punto na, Duterte legacy pala yan. So parang may kagad, yung parang may tahol tagad. May tahol eh. Ganun ba? Parang, ang ganda na ng simula eh. Di ba? Ang ganda na ng simula. Pakiulit ka natin, parang gusto ko i-analyze mabuti eh. Direct isa pa nga. Kasi baka malimpat pakinig natin eh. Baka doon sa ating mga kababayan mayroong nagsalitang malakas. O kaya naman si Mrs. biglang dumating si Mr. umitang ulo. Pakiulit ka natin yung magandang statement. Gusto ko simulan doon sa magandang statement ni Yusek Claire Castro. Maganda na eh. Sige nga po, direct pakiulit mo nga. Sabi pa nilang Duterte legacy ito. Hindi lamang po dun, hihinto. Kung may liability din po, ang sino man sa kasalukuyang administrasyon, dapat din po managot. Pero yan po ay iimbestigahan. Kung mayroon bang pinagkakitaan dito, not once, not twice, but many times, aalamin po ito ng Pangulo. Aalamin po ito sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga. At maganda rin po na maisbigay natin suggestion at malamang po din yan ang gagawin ng administrasyon. I-inspect po hanggat maaari, lahat po with the help of DPWH, with the help of LGUs, lahat po ng mga tulay. Lalo-lalo na po yung naisagawa sa panahon ni dating Pangulong Duterte dahil hindi po natin alam kung nagiging under-design din po siya. Kailangan po lahat, hanggat maaari, ay ma-inspect. Ayun. Sige naman pala. Lahat po ay ma-inspect, lalong-lalo na po sa panahon ng Duterte administration. Yun lang. Ang tawag natin dito, nakalimutan kaya ni Yusek Claire na ang DPW Secretary sa panahon ni Duterte ay si tahimik lang. Sino? Tahimik lang. Si Mark Villar. Si Mark Villar. Na kapatid ni Camille Villar. Na ngayon ay pagkapartido ng Alyansa ng Bagong Pilipino. Di ba? Oo nga, kasi ito, Jen, makikita mo naman na doon sa statement niya, inaamin niya na galing lang sa sarili niya.
Di ba sabi niya, ito maganda mo sigurong suggestion. Oho. Tapos sinundan niya na palagay ko gagawin din ng administrasyong ito. Oho. So ito ay unya, haka-haka niya. Opinion niya Oo. at kanyang rekomendasyon. Rekomendasyon na yun nga po ang sinasabi. Napalagay ko hindi nga masyado na pag-isipan. Ha? Oho. Kasi makikita mo, sa bagay, sabi niya, kahit naman yung mga kasalukuyang administrasyon. Ayun, ako nga okay na po sana yung statement na yun eh. Okay ayos na. Sa kasalukuyang administrasyon, kung meron mamang pagkakamali, ay papanagutin yung mga nasa part ng LGU, DPWH. Kumbaga, general statement na. No? Hindi sa lahat na po ng mga tulay na sa tingin nila ay merong defective o kaya depektibo hanggang ngayon, ay suriin na pong mabuti. At kung meron pong kamalian sa design, tinipid, at meron pong anomalya, abay papanagutin. Di ba? Papanagutin po. Kasi masusuri naman nila yan, lalo sa mga expert ngayon, Nason. Sa mga expert ngayon, lalo yung po yung mga tulay na itinatayo, ay makikita naman nila kung depektibo o hindi. Di ba? Ayun nga. Pero, well, pansamantala nating kagatin muna siguro. Oo. Ibig sabihin sige, mukhang mag-iimbestiga nga. Kasi Totoo. sabi niya, mukhang ito nga ang gagawin. kasi Mag-iimbestiga sa ako- mga tulay, inspeksyonin, lalong-lalo na yung mga itinayo sa panahon ng dating Pangulong Duterte. kasi talaga yung nangyari doon sa Kabagan Bridge sa Isabela, talagang call up, anong tawag doon? Wake up call. Ano, sa mga pagawaing bayan. Hindi lang nga sa mga tulay, sa lahat ng mga pagawaing bayan. No? So, Yes. magtataka ka naman kasi sa ating bansa, sa ibang bansa, kapag government project, talagang, kasi government project yan eh. Oo, kasi Diba? andyan lahat ng resources eh. Andyan lahat ng resources, andyan lahat ng expert. Oo. Di ba? Dito naman, sa Pilipinas, baligtad. Kailangan mo pa nang i-privatize para umayos. Kapag government project, ang laging, nako, Pangit. Oho, Yung nga hindi lang airport, hindi di ba? Yun. Tagal ng panahon eh. kinakailangan mo pa ng private-public partnership para yan lang ay gumanda at umayos. Ito mga expressway. Ayan, diba? di ba yung isang tulay na yan, yun, umuuga-uga, oh. Oo, ito, totoo. Mas mabuti pa nga yan, mas matibay eh. Sa biliran. Pala ito. Biliran, mantakin mo yan. Ayan, kahit umuuga-uga, nakita mo naman, ang tibay, hindi bumabagsak, kahit dinadaanan ng malalaking truck at mga bus. May nagkomento nga dyan doon sa gumuhong tulay sa Isabela. Ba't yung tulay na bago gumuho? Samantalang yung luma, kasi may tulay din dyan. Meron din ba? Diba? yung luma. Yung mga tama, yung pasamang kasi ito bago, di ba? Ibig sabihin, meron na dyan dinadaanan na luma. Kasi may ilog dyan, yung tumatawid sa ilog na tulay. Bakit yung luma, na dyan dumadaan yung sinasabi nilang truck na 100 tonelada, hindi naman masisira. Bagamat questionable yung sinasabi natin 100 tons, ano ha? Yun nga. Mabuti pa pala yung luma, no? Yun nga. Nagpalit pa tayo, hindi naman pala madadaanan.